guys, para sa video na gagawin ko ngayon, mag-PPMS ako ng Sniper 155 ko na matagal ko nang stop ko hindi nagagamit. So ang gagawin ko lang na maintenance sa motor ko ngayon is magpapalit ako ng handle grip. Lilinisan ko yung airbox, lilinisan ko din yung air filter niya kasi na ang gamit kong air filter is washable. Tapos may kakabit din akong bagong exhaust kasi yung dati kong exhaust na UMA True Pressure V3 ay binenta ko na kasi para sa akin masyado na siyang maingay. Pero in terms of performance and quality ng tunog is the best yung UMA True Pressure. Ang simulan ko pala muna ay babaklasin ko muna yung mga fairings dahil para ma-access ko yung airbox kailangan ko munang alisin yung mga fairings na kabit sa kanya. And habang binabaklas ko yun, pupunasan at lilinisan ko na din yung loob ng motorcycle ko. So natanggal ko na yung fairings, ma-access na natin itong airbox. Madali lang naman baklasin to, so kahit hindi ko na i-video. So tapos pagkatapos nating baklasin itong airbox, lilinisan natin yung air filter. Pagkatapos noon, itong internal niya, kasi mapapansin nyo merong mga alikabok, pinupunasan ko lang yan, binabrush ko saka i-blower ko. Hindi ako marunong kung paano linisin to, yung hindi madadamage yung mga wirings and all. Kaya ganun lang ang ginagawa ko. So, babaklasin ko na muna yung airbox. Na brush ko na palambot ko na yung mga alikabok. So, gagamitan ko siya ng blower para maalis yung mga alikabok. Saka, ito lang yung alam kong method, hindi ito perfect kasi alam kong may mga natitira pa dyan na mga hindi na naaabot ng brush ko and hindi kayang alisin ng blower ko. Meron akong nakita sa Shopee ba yun, sa advertisement, na gumagamit sila ng tire cleaner foam. Tini-spray lang nila sa may mga engine parts nila and nalulusin yung mga dirt. Sa mga nakagamit nun, ma-advise nyo ba siyang gamitin na panglinis sa ganito sa Sniper 155? Or meron kayong ibang method para malinisan itong sa may engine and yung body ng Sniper 155 na mas effective and safe? Kung meron man kayong alam, paki-comment naman sa comment section para masubukan ko sa susunod na PMS ko. So ayun, natanggal ko na yung air filter. Ang ginagamit ko palang washable air filter ay ito, UMA Racing. So ito dapat palitan ko na din to, pero sa ngayon dahil wala pa akong na-order, ito na muna ang gagamitin ko. Lilinisan ko lang to gamit ang tubig, tapos papatuyuin ko lang bago ko siya ibalik ulit dito sa loob ng airbox. Tapos itong loob naman ng airbox, punasan ko lang nitong pamunas para maalis yung mga alikabok sa loob. So, tapos ko nang labhan yung air filter. Pinapatayo ko na lang siya. And siguro, magbibigay na lang din ako ng konting feedback sa paggamit ng high flow air filter versus stock. Para sa akin, nung gumamit ako niyan, nagkaroon ng improvement sa acceleration yung motorcycle ko. Pero hindi naman siya ganun kalakas o ganun kasobra, pero mararamdaman mo na merong improvement sa acceleration niya. Walang dagdag sa top speed sa acceleration niya lang. Yun lang yung personal opinion ko and based lang din sa own experience ko. So, if interested din kayong malaman yung mga feedback ko sa mga in-upgrade ko dito sa parts ng Sniper 155 ko, mag-comment lang kayo para gawan natin sila ng review. And yung review na yon, magiging base lang din yun ulit sa experience ko and personal opinion ko lang.
Hindi siya mag-a-apply para sa lahat. Ito kung gagawin ko naman siya ng review, yun is yung base lang sa experience ko. Upgraded na din kasi lahat ito. Mostly ng parts nito naka RCB na. Ang hindi ko na lang napapalitan dito yung swing arm niya ng RCB. Kasi sobrang mahal ng RCB swing arm. So, mag-unbox tayo ng oil na gagamitin ko ngayon and i-share ko na din sa inyo kung ano yung mga ginamit kong oil nung mga nakaraan. Ito pala yung oil na gagamitin ko ngayon. Hindi ko pa siya nasusubukan. Dito yung first time na gagamitin ko siya. And sa mga previous oil naman ng mga nagamit ko, nakagamit na ako ng Motul fully synthetic, AMS oil fully synthetic. Nakagamit na din ako ng Liquimoli, yung fully synthetic nila. Nakagamit na din ako ng RS8 fully synthetic. Tapos nakagamit na din ako ng Motul 300V, ilang beses akong gumamit nun. Pero ang pinaka the best na oil na nagamit ko para sa akin is yung Mobil Racing, yung 10W40 din. Simula nung nagamit ko yon, sa lahat ng naranasan kong oil, yun yung pinaka the best. Kahit matagal mo nang ginagamit yung motor, kahit mainit na, hindi nagkakaroon ng pagbabago sa performance niya. And sa lahat ng oil lang nagamit ko, para sa akin yun ang pinaka smooth and the best para sa engine na Sniper 155. Yun ay based lang din ulit sa own experience ko and own opinion ko. Hindi siya mag-a-apply sa lahat, baka kasi merong magalit na yun, ang magandang oil, yun. Yun is based lang sa experience ko. So bakit ito nga palang gamitin kong oil? Bakit hindi yun? Kasi yung official seller ng Mobil ng 10W40 para sa motorcycle is wala silang stock. Meron naman akong mga nakikita na may ibang reseller kaso hindi sila nagre-response. Hindi pa pala tayo makakapag-change oil ngayon kasi wala pa tayong oil filter. Kapag nag-change oil kasi ako, pinapalitan ko na din yung oil filter. Ang interval lang ng change oil ko is 1,000 km. Pinakamatagal na yung 1,500. So since wala pa tayong oil filter, babalikan ko na lang ito bukas. Doon ko papalitan ng langis. And ngayon, i-unbox naman natin yung Powerboom exhaust para dito sa Sniper 155 ko. Ito pala yung bago kong exhaust. Puma Racing back pressure. Puma din ang ipapalit ko kasi meron kasi akong mga kagrupo ko na gumamit ng ibang brand ng aftermarket exhaust. So para magamit nila yung full potential ng motorcycle nila, kailangan pa nilang ipa-remap yung motor nila. Kasi nagkakaroon ng, hindi ko alam kung tama yung term ko, nagkakaroon ng lost power. Imbis na lumakas yung motor nila, nung pinalitan nila ng aftermarket na power pipe, lalong humina yung motor nila, bumagal yung top speed nila. And nakapag-try na din ako ng isang brand. Sabihin natin ito yung brand na to is yung VMAX. Tinry ko siya dito, yung power pipe lang din nila. Tinry ko lang siya dito kasi gusto ko lang naman kasi yung mahina lang. Yun, kung i-compare ko yung power niya versus sa stock pipe versus dun sa VMAX na power pipe, mas malakas yung stock pipe and mas mataas yung top speed. Yun ay yung kung hindi mo siya niremap. Nung niremap naman, yun naging okay na, pero konti lang talaga yung naging improvement. Tapos nung nagpalit ako ng Puma Racing True Pressure, yun sinasabi ko na legit, na kahit naka-stock ECU ka lang, mararamdaman mo rin na merong improvement sa power, sa acceleration and sa top speed. Although kailangan mo talaga siyang ipa-remap din kasi kapag di mo siya pina-remap, magkakaroon ka ng backfire kapag ginagamit mo yung motorcycle mo, na which na hindi ko alam kung safe or healthy para sa motorcycle and masakit siya sa tenga pag nagba-backfire. So advisable talaga na kapag nagpalit ka ng power pipe is magpapa-remap ka ng ECU. And kung gusto mo naman ng walang remap, naka-stock ECU ka lang din, pwede kang gumamit ng UMA kasi natry ko na yun sa stock ECU ko and okay ang performance niya, pero advisable pa din talaga magpa-remap ka ng ECU. So,
Unbox na natin. Labas na natin. Ganda ng packaging. Ganda rin yung pagkababox niya. Kuhan natin po. Ang ganda ng lalagyan niya. Isang linis. Ito siya. Puma back pressure B2. So, ito hindi ko pa din naman ito magagamit kasi wala pa akong bracket para sa S1 shifter ko. So, if meron kayong alam na gumagawa o nagbebenta ng bracket, kasi dito sa area namin, dito sa Bicol, wala akong kilala na nagagawa ng customized bracket. Kasi naka-racing shifter ako, gusto ko lang din magkaroon ng bracket para dito sa Puma Racing Power Pipe. I-sound check na muna natin, install ko na muna. Yun, naikabit ko na. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabit ko. Parang baliktad yata. Ayusin ko na lang ulit. Yan, wala pa akong bracket, so pansamantala nilagyan ko muna ng strap tape para hindi magkaroon ng masyadong pressure dito sa joint. So order pa ako, or kung meron kayong isasuggest, pasuggest naman. Start na natin. Naririnig nyo dito na parang tumitipol yung airbox. Hindi ko alam kung masyadong maririnig, pero mas mahina siya compared sa Uma True Pressure. So yun lang yung video natin for today, and kung hindi ko alam kung narinig ninyo yung sound check ng Uma back pressure, pero hindi siya ganun kalakas kagaya ng sa Uma True Pressure, and yun naman talaga ang goal kaya ako nagpalit. And hindi ko na din pala i-video kung paano ko ibabalik yung cover and paano kayo ayusin lahat, sasoldi, kasi madami naman na kayong makikitang ganyang video sa Facebook, so hindi ko na kailangang ipakita sa inyo kung paano ko yung gagawin. So yun lang, and kung may masasuggest kayo na pwede kong pagbilhan ng bracket ng Sosco para sa R1 shifter, pa-comment naman, and kung interested din kayo marinig yung review or feedback, personal review and feedback and opinion ko para sa mga ginawa ko upgrade sa motorcycle ko, comment lang din kayo para gawan ko siya ng video. Kasi ang magiging next video naman natin is pupunta tayo kay Pop Shock Attack para iparepack yung front suspension natin and para ipa-rebuild yung suspension ko na YSS G series na merong oil leak. So hanggang dito na lang yung video, so see you next time.